Death by stress. Ito di umano ang nangyari sa isang guro sa Davao de Oro. Si Ginang Marjorie Espinosa Lianto Boldo, 58 taong gulang, veteranong guro sa Tibagon Elementary School, ay namatay pagkatapos ng isang insidenteng nagdulot sa guro ng matinding sama ng loob. Ang insidente, inireklamo ang guro dahil sa isang aksidenteng nangyari sa loob ng kanyang klase. Dahil sa reklamo, matinding pagkastigo ang inabot ng guro mula sa principal. Namatay si Lianto Boldo noong September 19, ilang araw matapos ang pangangastigo sa kanya ng principal. Noong araw ng pangangastigo sa kanya ay kinailangan niya ng medical attention dahil sa naranasan niyang nervous breakdown. Napasigaw raw ang guro ng sobra nakasir habang siya ay pinagmumura. May mga nagsabing minwestrahan pa raw siya ng dirty finger ng nasabing principal na si Mr. Alvin Escobar. Si Escobar ay bagong appoint pa lang daw sa Tibagon Elementary School. Sa loob ng humigit 3 dekada ng pagkaguro ni Boldo ay sa principal na ito pa raw siya nakaranas ng matinding pangangastigo. Ayon sa pamilya ng guro, predisposed si Lianto Boldo sa nervous breakdown. Meron din siyang hypertension at may tinitake na maintenance medicine para dito. Sinasabi ng pamilya na grabe talaga ang passion ng guro for teaching, kaya siguro ganun ang hinanakit niya nang nakastigo siya ng principal. Ang mga estudyante ko. Ito raw ang naging last words ng guro. Heto ang isang rough timeline ng nangyari kay Teacher Lianto Boldo. Nangyari ang pangangastigo sa guro noong September 5. Nung araw ng pangangastigo ay nag-nervous breakdown ang guro at kinailangang magpahinga. Pinatawag ang kanyang anak na babae para kunin siya sa school. Walang alam ang immediate family niya sa nangyaring pamamahiya sa kanya. Sabi ng anak niya na babae, okay lang naman daw siya at nakasama pa nga sa pamamalengke nung linggo. Ngunit pagdating ng Lunes ay nanghina na ang guro. Ayaw pang magpa-ospital ng guro pero napilit siya ng anak niya dahil sa nakitang panghihina at mababang blood pressure ng ina. Nung nag-BP reading, ang lumabas ay 70/50. Sabi ng anak ng guro, parang may mali kasi may hypertension yung nanay niya kaya isinugod na ang guro sa malapit na paggamutan noong September 17. Medyo naging okay pa raw ang guro nung nadala sa ospital, pero pagkatapos ng ilang oras ay bumagsak na ang katawan nito at kinailangan ng ma-ICU. Sabi ng kanyang pamilya, parang okay lang naman ang guro pagkatapos nung September 5 incident. Clueless sila na grabe na pala ang pinagdadaanan ni Teacher Boldo. Sa mga kapitbahay at mga katrabaho na lang nila nalaman na may matinding problema palang bumabagabag sa guro. Apparently, medyo walang immediate family na nakausap ang guro tungkol sa kanyang problema kasi hindi nakauwi yung asawa niya ng ilang linggo at busy rin ang mga anak at pamangkin. May mga mensaheng pinadala ang guro sa isang PTA group chat at doon niya ihinayag ang mga hinanakit niya. Heto at itatranslate ko ang ilan sa mga mensahe. Dear parents, naku-question ang pagiging teacher ko dahil sa kakulitan ng inyong mga anak. Muntik na akong mamatay kahapon dahil hindi ko na nakaya ang tagos-butong pang-iinsulto ni Principal Escobar. Masakit isipin na ako ang nasisisi dahil may nangyari sa kanila dahil lang din naman sa kanilang kakulitan. Malapit na akong mag-retire pero ngayon lang ako nakatikim ng matinding pangangastigo ng principal. Yan ay dahil lang sa may nagreklamo dun sa kanya. Pwede naman sanang dumirekta kayo sa akin kung meron kayong concerns or hindi nagugustuhan sa akin. Dahil pinaabot nyo sa principal ang problema, salamat at naging success yon para sa inyo. To the max ang inabot kong pamumulyaw, to the point na hindi na ako makahinga dahil sa matinding sama ng loob. Nasasaktan lang ako kasi naku-question ang pagiging teacher ko ng almost 31 years. Ngayon lang ako nanliit sa aking sarili. Para akong sinampal ng kaliwat kanan. Nagsabi na ako sa inyo sa PTA meeting na sa akin kayo dumiretso kung may problema, wag sa principal. Paghahandaan ko pa kayo ng Milo, nasasaktan talaga ako. Pag-usapan natin ng maayos ang problema over Milo. Yan lang. Nanghihina ako at nawawalong gana na magturo ngayon. Heto pa ang isang message ni Ma'am Boldo para dun sa magulang na nagreklamo. Narinig mo naman kung paano ako pinagalitan ng principal in your presence.
Mas matindi pa ang inabot ko nung umalis ka na. Kaya hindi ko na talaga kinaya ang lahat. Nagspasm ang katawan ko. Ginagawa ko ang lahat para matuto ang mga anak nyo. Kahit nahihirapan akong maglakad, hindi ako uma-absent dahil naaawa ako sa mga bata. Tapos ngayon lahat mababaliwala. Parang iniisip ng principal na sitting pretty lang ako dito. Kalimutan nyo na lang to. Sa susunod, sana hindi na mangyari ulit. Magkapatawaran na lang tayo para maganda ang takbo ng mga buhay natin. Salamat sa pag-intindi. Nasaktan talaga ako pero past is past. Magmo-move on na ako. Na-share ko lang to sa inyo para maalis yung sikip na nadadarama ko. Kung meron mang ganitong mangyari ulit, sana wag kayo dumiretso sa principal. Sa akin kayo magtanong. Salamat. Nabanggit din ni Teacher Boldo ang dahilan kung bakit nasugat yung estudyante. Anya may pinapasagutan daw siyang math quiz sa klase at chinecheck niya yung mga nakapag-submit na mga papel nila. Bigla na lang raw may umiyak na bata at dumugo na ang ulo. Ang sabi raw ng bata, inutusan daw siya ng kaklase niya na sumayaw. At yon nga ay naaksidente yung bata habang sumasayaw. Pinagalitan ng guro ang mga bata sa kakulitan nila at inaming hindi niya kayang itend yung sugat kasi takot siya sa dugo. Tumutugma ang kwento ng guro sa sinabi ng bata sa magulang niya. In other words, walang kasalanan ang guro dun sa nangyari sa bata. Pero bakit nga ba nagreklamo ang magulang? Ang reklamo ng magulang ay dahil sa naging kakulangan di umano ni Teacher Boldo sa pag-handle sa sitwasyon ng bata. Aniya, bakit daw pinauwi lang yung bata ng ganun? Bakit daw hindi nabigyan ng first aid kahit may supplies at person in charge naman yung school? Bakit daw hindi humingi ng tulong sa ibang teachers? Siguro may hindi sasang-ayon sa sasabihin ko pero valid naman ang concerns ng magulang na nagreklamo. Ang sabi ng magulang ay kinailangang tahiin yung naging sugat ng bata. Nagpaturok din ang bata ng tetanus vaccine. Maayos na nakauwi ang bata pero tama naman ang concern ng magulang na paano kung hinimatay yung bata sa daan at siya lang mag-isa ang umuwi. Maraming netizens ang galit dun sa nagreklamong magulang pero hindi maikakailang may lapses in judgment na nangyari. Sa palagay ko rin naiintindihan ni Teacher Boldo ang concerns ng magulang. Hindi niya lang makompronta ng direkta ang principal dahil sa power dynamics. Baka ano ang gawin sa kanya ng principal gamit ang authority niya. Siguro ay naibaling na lang ng guro ang hinanakit niya dun sa hindi pag-honor sa request niya sa mga magulang na wag dumiretso sa principal kung may mga problema. Ang mali lang siguro ng nagreklamong magulang ay ang paghingi niya kay Teacher Boldo o sa school ng refund para sa nagastos niya sa pagpapagamot ng anak niya. Klaro namang walang kasalanan ng teacher sa nangyaring aksidente. Kung may dapat siyang hingan ng tulong sa pagpapagamot, yon ay ang mga magulang ng mga batang nag-utos sa anak niya na sumayaw. Marahil ay nakadagdag sa stress ni Teacher Boldo ang paghingi ng magulang ng reimbursement sa nagastos. Gumagawa na ng investigasyon ang Department of Education hinggil sa nangyari kay Teacher Lianto Boldo. Kailangang managot ang dapat managot. Isa pa at mas importante, dapat na rin sigurong gumawa ng framework, protocol o guidelines ang DepEd tungkol sa pag-address ng accidents within the school premises at tungkol sa tamang paraan sa pagtrato sa mga guro na rinereklamo. Kung bawal saktan ang mga bata, di ba't nararapat din na ipagbawal ang maling pagtrato sa mga guro ng kanilang superiors?